Magandang hapon mga kapuso, narito na tayo sa episode 25, araw ng Biyernes ng Stolen Life. Ayon nga sa mga pulis, natukoy nga nila yung bahay nila dati sa May Banahaw at sa kasamaang palad, hindi nila doon nakita si Para dahil nakatakas na raw ito agad. Sa ngayon ay gumagawa sila ng operation para magsaliksik at puntahan yung bahay na tinutuluyan ni na Auntie Belen sa ni Para ngayon para magmatsyag kung nandoon nga ba talaga si Para at umuwi doon. Ngayon, umentra itong si Para na nasa katauhan ni Lucy. Napaka-OA niya dito, sabi niya, natatakot na kasi ako, love. Hindi ko na talaga malaman kung anong gagawin, baka puntahan tayo dito ni Para. At baka hindi lang ako ang kunin niya. At saktan, baka pati ang pamilya natin. Sorry, hindi ko na talaga makayanan, bigla nag-walk out. Ngayon sabi ni Darius, pasensya na kayo mga sir. Naunawaan niyo naman nung siguro yung asawa ko. Sabi ng mga pulis, hayaan niyo po, kapag nagkaroon po kami agad ng lead, babalitaan po namin agad kayo. Samantala, ito namang si Lucy na nasa katauhan nito ni Para, sumilip siya sa may gate, nakabukas yung gate, natuntun niya na yung bahay nila at umiiyak siya. Sabi niya sa isipan niya, Darius, hindi ako ang babaeng kayakap mo. Hindi yan si Lucy, ibang babae yan. Naghintay siya hanggang gabi. Nung nakita niya lumabas yung gwardiya at bukas yung gate, parang umihilang yata sa may tabi. Saktong ito na yung pagkakataon para pumasok si Lucy sa loob ng gate nila. Nakita niya yung pamilya niya na papaalis papunta sa bahay ni Mamita Ason. Yun pala, nagset siya ng dinner para kay Lucy dahil nga na-stress ito sa mga nangyari. Sabi naman ni Cheska, Mami, bagay na bagay sa akin tong headband ko. Alam niyo po ba, gustong gusto to ni Mamita. Ngayon, nag-kiss sila. Sabi naman ni Darius, o tara na, punta na tayo at naghihintay na si Mamita. Biglang tumawag si Tia Belen. Nakita ni Para, sabi niya, Love, tumatawag si Auntie Belen. Gusto mo ba, love, ako na sumagot? Hindi, ako na bahala dito, si Auntie Belen naman to eh. Siguro kaya siya tumawag dahil baka gusto niya na isuko si Para. O di kaya naman baka alam niya kung nasa saan ang anak niya. O sige love, mauna na kami ha. O sige love, susunod na ako doon. Hello Nay, ba't ka naman tumawag? Mabubuko tayo nito eh. Bigla-bigla kang tumawag ngayon. Kinablot agad ni Lucy yung cellphone. Nakita ni Para, aba, Lucy, buhay ka pa pala. Tapos sabi ni Lucy, no, Para, ikaw na ba talaga yan? Of course, ako na to. Nandito na ako ngayon sa loob ng katawan mo. Ano, nawindang ka, no? Na-surprise ka? Sabi ni Lucy, no? Napakawalang ya mo, Para. Ba't mo to ginawa sa akin? Paano mo to ginawa? Secret. Hindi ko na kailangan pang sabihin sa'yo kung paano ko to nagawa sa'yo. Bakit mo ba to ginagawa sa akin? Di ba sinabi ko naman sa'yo, Lucy, ang lahat ng meron ka ay aangkinin ko. Kaya kung anong meron ka ay nasa akin na ngayon. O no, nagulat ka. Ikaw ay ako at ako naman ay ikaw. Nagkapalit na tayo ng katauhan ngayon at estado sa buhay. Kaya ikaw, magdudusa ka. Sa lahat ng mga ginawa ko, ikaw ang magdudusa. Sa ngayon, kapiling ko na ang pamilya mo. Ganito pala ang buhay, sobrang saya. Kasama ko si Cheska at ngayong gabi mapapasa akin ang asawa mo. Ganito ang buhay ko ngayon, prenting-prente. Walang pinoproblema. So hindi na nga nakatis itong si Lucy, sinabunutan na nga itong si Para. Samantala, si Mamita Ason, naghihintay kay Lucy ang tagal-tagal. Hindi raw siya mapakali. Bakit nga naman kinakausap pa ni Lucy si Auntie Belen, yung tiyahin niya? Baka nga naman makiusap na naman tong si Auntie Belen na makipag-areglo para iurong na yung kaso kay Para. Sabi naman ni Darius, malabo mangyari yan, Mamita. Magkagalit sila magpinsan ngayon at hindi ako makakapayag dahil sobra na ang ginawa ni Para sa pamilya natin. Pinatay niya si Vince at dinami niya si Cheska at ngayon pati ang asawa ko. Sabi ni Mamita, so sige na, punta mo na yung asawa mo at ako'y nag-aalala. Sige na Mamita, alis na muna ako. Nagpaalam siya kay Cheska. Sa ngayon nagsasaburutan pa rin yung magpinsan at halos magpatayan na nga. Sabi nga nito ni Para, papatayin kita dito at talagang dito ka pa talaga pumunta sa teritoryo namin. Sabi ni Lucy, no, napakawalang niya mo talaga. Gusto mo talagang sirain ang buhay ko. Sabi naman ni Para, alam mo, makukulong ka. Huhulihin ka na ng mga pulis. Ito lang ang paraan na kailangan kong gawin. Sumisigaw siya, love. Tinatawag niya si Darius. Ngayon, sa pagkakataong ito,
natalo si Para sa katauhan nga ni Lucy dahil nga mas malakas ang katawan ni Para eh. Napasubsub siya sa may hardin nila. Ayan, no? Ngayon, tinakpan ni Lucy yung bibig ni Para hindi nga naman ito makasigaw kasi nga si Darius nasa labas. Pupuntahan nga si Lucy dahil nga ang tagal-tagal. Ngayon, sabi naman ni Lucy, tumigil ka, huwag kang sumigaw. Ang ginawa niya, siniko niya sa may tiyan si Para at ito'y natumba na naman. At kinuha na ni Lucy yung mga gamit niya, pati sapatos niya at siya'y kumaripas ng takbo. Nakalabas siya agad ng gate. Ayan, no? Umikot siya eh. Ngayon, pagpasok naman ni Darius, nakita niya yung misis niya nakahandusay na lang sa may hardin nila. Sino may gawa nito sa'yo? Si Para nandito siya. Habulin nyo. Hindi siya makatayo ng ayos dahil nga sobrang sakit. Bugbog sarado siya. Ngayon, nagtatago itong si Lucy at nakatakas siya. Sa pagkakataong ito, sinasamahan si Lucy ng katulong, si Manang Bering. Ma'am, bilin po sa akin ni Sir Darius na bantayan po kayo. Manang Bering, kaya ko na naman eh. Love, umuwi na tayo sa bahay natin. Tara na. Hindi ko na kasi makayanan. Baka balikan tayo dito ni Para. Sabi naman ni Darius, hindi ako makakapayag. Ngayon, hinahanap na siya ng mga pulis at magkakaroon na rin ng ronda mga pulis dito sa subdivision natin. Sabi naman ni Manang Bering, naku, sobrang sama na talaga niya ni Para. Talagang hindi tayo titigil hanggang di siya mahuhuli. Naku, pasensya na kayo, madam ha. Nahawa na siguro ako sa galit ni Mamay Taason. Sabi naman ni Para, nako, Manang Bering, mabuti pa umalis ka na sa harapan ko, baka madagdagan pa yung stress ko. Nagtaray siya bigla, no? At napansin agad ito ni Darius, kaya nahiwagaan siya. Samantala, ito namang si Lucy na nasa katauhan nito ni Para, umuwi siya ng bahay nila ni ni Joyce. At binuksan niya yung code ng padlock at pumasok sa bahay at umiiyak siya. Samantala, ito namang si Para, nag-ayos ng sarili dahil akala niya merong ganap at nagsasalita siya sa harapan ng salamin. Sabi niya, napakawalang niya mo, Lucy, sumugod-sugod ka pa sa bahay namin. Ito lang masabi ko sa'yo, kahit anong gawin mo, wala kang magagawa. Kahit ano pang kwento ang sabihin mo, hindi ka paniniwalaan ni Darius. Dahil sa pagkakataong ito, mas pag-iigihin ko pa ang pagpapanggap para hindi nila ako mahuli. Ngayon pa, gustong gusto ko na tong buhay ko ngayon, sabi niya, no? Ito na talaga yung pinaka-inaasam-asam niya. Samantala, kinuha ni Lucy yung picture frame ng kanilang pamilya. Ayan, no, nakita niya. At tumarap siya sa may salamin at siya'y umiiyak. Dahil nga namimiss niya yung pamilya niya. Sabi niya, hindi ito yung boy na gusto ko, diba? Kumbaga, ako talaga si Lucy. Gagawa siya ng paraan para paniwalaan siya ni Darius, hindi siya susuko. Sasabihin niya, mapapakilala siya. Diba? Sa ngayon, eto na nga, lumabas na nga ng restroom itong si Para at nakapag-ayos na. Nakita niya, tulog na tong si Darius at pagod nga, galing nga sa kakatrabaho sa bahay. Sabi niya, ano ba yan? Kala ko ba merong ganap? Di bale, okay lang. Marami pa naman tayong pagkakataon. Ang mahalaga, akin ka na. Angkin na kita, pati ang pamilya mo. Ang mahalaga, mapapasa akin ka na muli. Diba? Ngayon sa pagkakataong ito, nagsusulat, nag-iwan ng mensahe itong si Lucy para kay kay Joyce. Sabi niya, Joyce, kapag nakita mo ko, please lang mag-iingat ka, hindi ako yon. Dahil ako ay nasa loob ng katauhan ni Para ng ibang tao. Kaya sana paniwalaan mo tong liham ko. Ngayon naalala niya yung bulaklak, diba? Na pinangalanan na bida ito ni Darius. Dahil nga si Darius nag-alaga nito. Pangako kasi nila kapag namukadkad itong si Bida, kapag nakasurvive yung bulaklak, kukunin nila yung katawan nito, di ba? Yung pinakatangkay kasama yung bulaklak at itatago nila ito, iipit ni Lucy sa panyo. So yung panyo na kauna-unang ibinigay ni Darius, kinago pala ni Lucy. Hindi niya isinauli kay Darius. Syempre, ang gusto pala ni Lucy, kumapit do yung amoy ni Bida doon sa may panyo. So sabi rito ni Darius, alam ko na kung ano nararamdaman mo sa akin. Ano yun? Oo, mahal mo ko. So naghalikan sila doon sa alaala na yun. So kinabukasan, nag-iimpake na tong si Lucy at aalis na nga siya. Basta nag-iwan siya ng mensahe para kay Joyce na mag-iingat siya. Siya na ang bahala sa sarili niya at iiwas siya kay Lucy dahil hindi yun si Lucy, di ba? Samantala, ito namang si Para, humingi pa rin ng update sa mga pulis.
Sabi niya, sige po, balitaan nyo na lang po ako, maraming salamat. Biglang dumating si Darius at papasok na nga sa trabaho. Ngunit pinigilan ito ni Para, sabi niya, love, pwede ba wag ka nang pumasok sa trabaho ngayong araw lang, kahit maghapon samahan mo ko? Kinakabahan kasi ako kami ni Cheska, baka balikan kami ni Para. Ganito na lang love, tatapusin ko muna ng mabilisan yung mga trabaho ko at babalik din ako agad. Kailangan ko nang umalis para masimulan ko na yung trabaho ko. Okay, ingat ka dito. Ahalikan ni Darius si Para sa ilong. Sabi naman ni Para, Nobel, ginagawa mo naman ako matanda. Ito ang gusto ko. Kinalikan talaga ng mahigpit ni Para si Darius. Sobra yung halik may dumikit pa nga lipstick sabi ni Para, gusto mo pa? Hindi na, okay na. Okay, sige, uwi ka kaagad baka tulugan mo na naman ako agad. So doon pa lang nagulat na si Darius kasi parang iba na kung umasta yung kasawa niya. So ito yung pakatutukan natin sa Lunes mga kapuso, episode 26, ang pagsisimula ng paghihinala ni Darius dahil nga sa mga kakaibang kinikilos nito ni Lucy, di ba? Dahil nga si Lucy kumuha siya ng pera, di ba? Nagtataka ngayon si Darius kung saan niya ito gagamitin, samantalang nagpaalam si Lucy na pupuntahan daw niya si Joyce. Pupuntahan niya lang naman si Joyce, pero ba't siya magdadala ng malaking pera? Saan niya ito gagamitin? So sa pagkakataong ito, nag-away muli silang mag-asawa at matindi na ito kasi pera na ang pinag-uusapan. So dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to. Abangan natin mga kapuso kung anong klaseng palusot ang gagawin dito ni Para na nasa loob ng katauhan ni Lucy. Yan po ang pakatutukan natin sa araw ng Lunes, December 18, 2023. At kung bago ka pa lamang sa aking channel kapuso, kung maaari makahingi ako sa ng munting like, share, subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Stolen Life and other GMA shows tulad nito. Happy weekends mga kapuso, maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.